Isang mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ikatlo sa buwan ng Oktubre at unang Martes sa kasalukuyang buwan, espesyal na araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua. Pagbati po sa lahat ng mga minamahal naming deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga viewers, supporters, and followers of the Daily Gospel Reflection. Alam niyo po ba, mga minamahal na kapatid, by this time that you are listening to this reflection tungkol sa ating Ebanghelyo ngayon, ako po ay nasa Fatima in Portugal. Nakagaling na po kami sa birthplace ni San Antonio ng Padua. Tama-tama po. First Tuesday po ngayon. At kayo po ay aking pinagdasal sa birthplace San Antonio ng Padua sa Lisbon, Portugal. Pero yun po ay nagawa na kanina. At ngayon naman po, kami ay nasa Fatima, dito po pa rin sa Portugal, pero ang venue po for this reflection, kung mapupunan nyo po, nandito pa rin ho tayo sa National Shrine of San Antonio ng Padua, sapagkat mahirap naman po kung ako ay mag-record, kami po ay on tour, nasa pilgrimage. Pagpasok ko pa lang ho sa kwarto, magagawa yung pagre-record, kaya yung pong para bukas, October 4, ay i-record na lang po sa hotel room. Pagkatapos po ng maghapon na pagdalaw sa mga banal na lugar dito po sa Fatima in Portugal. At binabati ko po ang lahat ng mga supporters na pagninilay na ito araw-araw sa aming mga benefactors. Sana po, sama kayo naroon, kayo po ay nasa ligtas na kalagayan. At welcome po muli sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa Mabuting Balita sa araw na ito, Marian Pilgrimage Edition. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Martes, sa loob ng ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, unang Martes sa kasalukuyang buwan, espesyal na araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua, pagdinilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po ito sa 9 na kabanata, mga talata 51 hanggang 56. Pagbasa ng Ebanghelyong punong-puno ng aksyon at meron pang namumuong tensyon. Sapagkat si Jesus po ay papunta ng Jerusalem at kailangan nilang dumaan sa isang Samaritan village, pero ang problema, sila po ay hindi pinapasok ng mga Samaritano. Siyempre nga naman, sino ba naman ang hindi may inis? Sino ba naman ang hindi magagalit? Kaya, andito po, yung magkapatid na Santiago at Juan, nagpakita ng inis, sapagkat hindi sila pinatuloy ng mga Samaritano para makatipid nga naman ng lakad. Kaya ang sabi po ng dalawang mapusok na magkapatid, na kung tawagin ang mga anak ng kulog, Boanerges, Sons of Thunder, Panginoon, kung gusto po ninyo, magpapaulan tayo ng apoy para puksain silang lahat. At sila po ay napagsabihan ng Panginoon at sinabing, hindi nyo alam kung anong klase ng espiritu ang sumasa inyo. Naparito ako hindi para magpahamak. Pumarito ako upang magligtas. Kaya ang title po ng aking pagninilay ay nagsasabing, piliin nating magmahal kaysa mamuhay sa galit. Choose love over hatred. Sabi nga po ni St. Francis of Assisi, Panginoon, tulutan mo ako maging kasangkapan ng iyong kapayapaan. Sa pagkabuhi, naway magtanim ako ng pag-ibig. Saan man may galit, ay pagpapatawad. Saan man may pagdududa, maghasik ako ng pananalig. Saan man may hapis, magdala ako ng pag-asa. Saan man may karimlan, maghatid nawa ako ng liwanag. Saan man may kalungkutan, maghatid nawa ako ng saya. O mabathalang Panginoon, naway hangarin ko ang magpanatag kaysa ako ang mapanatag. Ang umunawa
kaysa ako ang unawain, ang magmahal kaysa ako ang mahalin, sapagkat nasa pagbibigay ang pagtanggap, nasa pagpapatawad ang mapatawad, at nasa kamatayan ang buhay na walang hanggan. Sabi nga po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, "Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." Gapihin natin ang pwersa ng kasamaan sa pamamagitan ng lakas ng kabutihan at pagmamahal. Sabi po ni Mahatma Gandhi, "Whenever you are confronted with an opponent, conquer him with love. An eye for an eye, and a tooth for a tooth principle only ends up making the whole world toothless and blind. I am prepared to die, but there is no cause for which I am prepared to kill." Handa akong mamatay, pero hindi ko magagawang pumatay. Forgiveness means choosing to love. It is the first skill of self-giving love. Kaya mga minamahal na kapatid, sa pagkalat ng kasamaan sa mundo, kumilos tayo at gamitin natin ang lakas at kapangyarihan ng kabutihan at pagmamahal. Because evil begets evil. Hatred begets hatred. Violence results to more violence. But it is love that can only beget love. Overcoming evil with the power of goodness can be difficult, but it is never an impossible task. Avoid being violent in the face of rejection. Yan po ang tinuturo sa atin. Tame your tongues. Tame your hearts. Tame your will. Tame your emotions. And most of all, tame your actions. Walang salitang panalo sa pakikipagtalo. O, di ba? Tingnan nyo nga sa salitang pakikipagtalo, kung may panalo, ano ang meron? Talo. Kaya kapag ikay nakikipagtalo, hindi ka mananalo. Palagi kang talo. Pangalawa, choose to be good even if others are not good. Kung masama sila, hayaan mo sila. Magpakita ka ng mabuting halimbawa at akayin mo sila sa kabutihan. Choose the way of love instead of the way of hatred. Choose the way of light instead of darkness. Choose the way of peace instead of choosing the way of war. Choose the way of forgiveness instead of choosing the way of retaliation and revenge. Choose the way of collaboration instead of competition. Choose the way of understanding instead of choosing the way of mockery and insult. Choose the way of mercy and not the way of cruelty. Choose the way of kindness even if others are not kind to you. Sabi nga po ni Santa Teresita ng Batang si Jesus, "I know that true charity consists in bearing all our neighbors' defects, not being surprised at their weaknesses, but edified at their smallest virtues." Kung meron man silang pagkakamali, may mga kahinaan, yun ay dahil sa sila'y tao. Mahina, may limitasyon, may kahinaan at pagkukulang. Subalit ipagpasalamat mo kahit ang maliit na mabuting kanilang nagagawa. And I would like to add that it is better to leave one in his own opinion than to enter into useless arguments. Kung yun ang kanyang paniniwala, igalang mo at respetohin yun. Pero hindi dapat maging daan para sa pakikipagtalo at pag-aaway. Sapagat sa salitang pakikipagtalo, ang naiwang salita ay talo at walang nananalo. Kaya mga kapatid, piliin natin ang pagmamahal kesa sa daan patungo sa pakikipagtalo at alitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tulungan mo po kaming maging mahinahon at mapayapa. Piliin nawa namin palagi ang daan ng pagmamahal sa halip na ang daan ng pakikipag-away. Piliin nawa namin ang magpatawad kaysa magtalim ng galit at paghiganti. Sapagkat tanging ang pangyarihan lamang ng pagmamahal ang makapagpapabago sa mundong puno ng galit at kasamaan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito.
Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, i-like po niyo at i-share. Bahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kilala at mga kaibigan. Kami po sa aming pilgrimage ay actually nasa ikalawang araw pa lang sapagkat umalis po kami sa Manila ng halos alas 12 na ng hating gabi ng October 1. At ngayon po ay October 3 pa lang naman, medyo mahaba din naman po ang biyahe. Kaya bukas po sa pagninilay ay madidinig niyo po at mapapanood ng pagbabahagi mula po sa Fatima, sa Portugal. Maraming salamat po. Ingatan nawa tayo lahat ng Diyos at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.